Anong klaseng laba nga to? Nagtitimping muling tanong ni Tyron. Napakarap ako. Malinis, Brat. Why did you bleach my colored shirts? Namuti na. Ang puting t-shirt ko nang itim. Wala nang matino dito. Sinira mo na lang ang mga damit. Napamaang ako at napaatras. Binalawan mo man lang ba mga to? Anong banlaw? Ines si Tyron napapikit bago pa ba lang na sinampay ang asul na damit sa sampayan. Bakit nga ba ako nagtiwala sa labang sinasabi mo? Sa kusina ka lang naman magaling. Napakarap ako muli matapos niyang tumalikod at lagpasan ako. Bumili pa ako ng machine. Tinig ko ang bulong ni Tyron. Napasimangot ako at nabangawi matapos masulya pa ng mga damit. Namumuti ang mga dikulay at nangitim nga ang puti. Tanging ang robang kulay rosas ko lang ang maayos. Nag-effort naman ako Kala ko sakto lang. Sumobra pala. Sorry naman. Ibibili na lang kita ng bago. Panunuyo ko. Napanguso ko matapos niyang umiling. Binalik ang tingin sa laptop niya. Babayaran ko na lang. Pilit ko pa. Disappointed si Tyron sa mga damit niya. Nag-effort naman nga ako Di ko naman alam na hindi pala dapat ganun maglaba. Ngayon naman ang gusto kong palitan ayaw niya. Matulog ka na lang, Brat. Marahas niyang sinara ang laptop. Tinabi lang niya yan sa mesa bago dumiretso ng higa sa sofa. Bibili na nga kita. Kaya kong bumili. Malamig ni Tyron ang tugon. Napatikom ako ng bibig sa lamig ng boses niya. Bumuntong hininga na lang ako, kumibit palipat. Kapag nagka-chance na makapunta ako ng bayan, ibibili ko pa rin siya. Tinakpan niya ang mga mata niya gamit ang matipuno niyang braso. Niwala yatang balak kausapin ako. Hindi ko alam kung may pera pa ba siya sa dami ng appliances na binili niya. Kung meron man, di na siguro marami. Sasama na lang ako bukas sa'yo. Magtatrabaho na lang din ako sa factory. Hindi kagagala. Pero pwedeng sumama bukas? Nangiti pa ako kahit di niya nakikita. Nakasisilip ng pag-asa. Ayoko lang naman maiwan sa bahay at gumawa ng kapalpakan. Tingnan natin. Yes, salamat. Hindi si Tyron nakagalaw matapos ko siyang halikan ng mabilis sa pisngi. Nasa lubong ko pa ang natitigilan niyang tingin. Sorry? Alanganing tanong ko. Umatras ako mula sa pagkakalahod sa harap ng sofa. Kahit ganon, di ko mapigilang ngumiti. Ngumisi pa ako bago siya halikan ulit ng mabilis sa pisngi. Dinig ko ang nahihirapan niyang ungol bago kabigin ang bato ko. Sunod ko na lang na malaynay ang magkadikit naming mga labi. Namilog ang mga mata ko sa hindi inaasahang ginawa ni Tyron. Mulat ang mata, nakatitig ako sa mga nakamulat din niyang mga mata. Pakiramdam ko tumigil ang paligid. Maging ang puso ko tumigil din sa pagtibok. Ang kalamnan ko ay nanigas. Ang mga daliri ko sa paa gustong mamaluktot. Hindi ka marupok at mas lalong di ka mapusok, Janine. Lalong nandaki ang mga mata ko pagkatapos maramdaman ang paggalaw ng malambot niyang labi. Kita ko pa napapikit siya. Buong katawan ko nang nangihina at nasasakop ng pakiramdam na hindi pamilyar. Pakiramdam na dinadaluyan ng init at kung anong kiliti. Para kong lumulutang at nawawalan ng paghinga. Ang tensyon sa gumagalaw niyang labi ay dumaloy sa buong katawan ko. Ni minsan di ko naramdaman ang ganitong pakiramdam. Sa kanya lang, kay Tyron lang. Mali at hindi tama. Wala sa loob, tinulak ko siya na may kalakasan kahit pakiramdam ko, hinang-hina ng mga kamay ko. Napaupo pa ako sa lapag. Nangihina ang mga tuhod ngunit gusto kong kumawala. Sorry, hinging paumanhin ni Tyron. Namumungay ang mga mata at kumikinang ang mga labi. Kita ko pang naglandas doon ang dila niya, ni ayaw humiwalay sa paniniting niya. Umiling ako at umiwas ng tingin. This is wrong. Nakangatal ang mga labi ko at nauutal. Ni hindi ko na siya matingnan. Kita ko pang pag-upo niya na maayos sa sofa. Alam kong hindi kami magkapatid, pero parang di ko rin kaya kung mag-asawa na kami. Bakit mo hinalikan, Janine? Malandi ka? Pumikit ako na mariin sa pagsingit ng boses ni Maymay sa isipan ko. Sa pisngi ko siya hinalikan at hindi sa labi. Siya tong nang hilat ng halik sa labi Umatras nga ako at nagmamadaling tumayo. Ni hindi ko na siya nilingon ulit. Bumilis ang tibok ng puso ko papasok sa kwarto. Napahawak pa ako sa dibdib ko ngunit di may kalma ang pakiramdam ko. Mali yatang nandito ako Napahawak ako sa mga labi ko. Ramdam ko pa doon ang galaw ng labi niya na nagpahina sa mga tuhod ko. Kaya ba adik si Maymay sa halik? Dahil nakakatuliro? Grabe naman, bakit kasi sa labi? Sa pisngi lang dapat. Sinubsob ko ang ulo ko sa unan para lang mawala yun sa isipan ko.
Nginudngod ko pa ang mga labi ko para sana mabura ang kaso, mahapde kaya tinigilan ko na. Kalma, Janine. Halik pa lang yan. Paano kung home run na? Mababaliw ka na. 1 point, Janine. 1 point, Tyron. All one na. Kahit sa isip ko lang ang kompetisyon, hindi po pwedeng malamangan ako. Ako nag-umpisa kaya dapat ako din ang tumapos. O baka naman ako ang matapos. Shut it! Buong gabi umikot sa isipan ko ang labi niyang malambot, maging ang namumungay na mga mata niya. Mas lalo lang akong natutuliro matapos tumawak ng imahinasyon ko. Di na lang labi ang naiisip ko, mas malalim at mainit pa doon. Mga kamay na naglalakbay, halik na umiikot. Nahulog ako sa panaginip na ginagawa yon. Pag-isip ko, ramdam ko pa ang pagkabasa ko. I can't believe it. Parang nasa isip lang pero may basa? Wet dreams? Napabalikwas pa ako ng bangon at napahawak sa thin dress na suot. Lagi ko na lang nababali ang mga patakaran ko sa buhay. For the second time, I slept with my dress on. Tamad akong tumayo. Kinakabahan ako na makasalubong si Tyron ngunit wala naman siya sa sala. Hi, magandang umaga. Silalay ang bumungad sa akin. Galing tong kusina, tawak ang basket. Pinasadahan pa ako ng tingin. Hindi ko mawari kung may hinala o mali siya sa tingin niya. Dahil siguro sa nangyari kagabi ang isip ko tuloy iniisip ng iba na may nangyari nga kahit wala. Tumikim ako na ikinaiwas niya ng tingin. Ngumiti pa ako ng alanganin bago sinulyapan ang hawak ng basket. Good morning, ang aga mo. Sinuklay ko ang maliit na buhok ko. Takot ako na baka magulo at di ka ay-ayang tignan. Aalis ata kayo. Mabuti na lang maaga akong pumunta rito. Hihingi ako ulit ng malunggay. Sige, nasa labas si Tyron. Napatango ako at tinayaan na siyang makalabas. Aalis? Nangisi ako at nagmamadaling makaligo. Ayoko magsayang ng oras at baka magbago pang isip ni Tyron. Gusto ko talagang makita ano ang trabaho niya. Kung papalarin at pagbibigyan niya, gusto ko rin magkatrabaho. Kain na. Di naman niya ako sinunyapan, ngunit namula pa rin ang mga pisngi ko. Nahihiya na naisip ko makamundong bagay kagabi. Kailangan natin magmadali. Napakurap ako sa mga tingin niyang naiinip. Lumipad pa ang tingin ko sa labi niyang bahagyang nakaawang. Hindi ba siya affected? Hindi niya naalala ang halikan. Ako nahihiya, ngunit si Tyron parang di nababahala. Umarko pa ang kilay niya kaya naman tumalima ako. Nanahimik na siya matapos ko magsimulang kumain. Panaka-naka ko pa siyang sinusulyapan. Tinititigan kung mahuhuli ko ang tingin niya, ngunit wala. Ni minsan yata ulit di niya na ako nilingon. Napanguso pa ako. Siya tong may atraso pero akong namamroblema. Hintayin natin sandali, Badong. Binaba nito ang cellphone niya. Nakasakay na ako sa passenger seat, ngunit di pa niya isinasara. Nasa harapan siya ng pinto at nakahawak doon habang ang kataway nakarap sa akin. Sa factory ba tayo pupunta? Binaba ni Tyron ang tingin sa akin ngunit di naman sumagot. Nakatitig lang. Tumikim ako at inayos ang v-neck shirt na suot ko. Sumisilip kasi doon ang bahagya ang cleavage ko. Hindi ko alam kung doon ang tingin niya. Dinig ko ang buntong hininga niya. Kinakabahan pa ako sa pagdukwang niya. Nahigit ko ang hininga ko at nasandal sa upuan. Nagsalubong ko ang tingin niya. Anong gagawin mo? Sinundan ito ng tingin ng mga labi ko kaya naman dumoble ang kaba at kung anong kasabikan sa pakiramdam ko. Seatbelt. Ngisi ni Tyron. Nilagay niya yon bago mabilis nilabas ng katawan sa sasakyan. Pag-angat ng tingin ko, kaharap na siya ni Badong. May iniabot na puting bota bago umalis. Nilagay niya yon sa backseat bago umikot at pumesto sa driver's seat. Nanahimik ako sa biyahe kahit na gusto kong buksan ang stereo niya. Di naman siya nagsasalita kaya alanganin din ako magsalita. You're free to enter, but don't go far away from me. Kung lalayo ka, sabihin mo I'm willing to go with you. Bakit pa sa pandinig ko iba ang ibig niyang sabihin? Hindi ko mawari, ngunit sa tingin ko iba ang gusto niyang sabihin. Paano kung magrebelde ako at magtanan? Itatanan kita. I am very much willing to run with you. Sagot ni Tyron na nagpaawang sa mga labi ko at nagpakabog sa dibdib ko ng todo. Nagkatitigan kami. Namumungay ang mga mata niya at puno yun ng emosyon. Bakit ba namin to pinag-uusapan? Nandito na nga ako at kasama siya, tapos tatakbo pa ako kasama siya? Ano lang? Umiwas ako ng tingin. Nabilis kinalas ang seatbelt ko. Nauna pa akong bumaba. Masyado siyang emosyonal. Dapat yata ibili ko na talaga ng damit. This is my mushroom farm. I will tour you around but please stick with me. Umawang ang labi ko sa sinabi ni Tyron.
Mushroom farm? Ang buong akala ko, ang gulayan na ang pinaka-farm niya. Umikot ang paningin ko at kahit sa video call, madaming built-in na kahon doon. Not literally kahon, basta pa box. May nakaikot na lambat at saka katsa. Nasa 5 ganoon ang nandoon at sa tingin ko, malalawak base sa laki at sa itaas. Mushroom farm? Bakit hindi mo to sinasabi kay daddy? Nilingon ko siya ngunit nakangisi lamang ito. Nakalimutan pa ata kung sagutin matapos siyang lapitan ng tauhan niya. Nalinis at na-spray ng lahat, Tyron. Mag-harvest na. Tapos linis ulit. Thanks, kami nang mag-harvest. Tumango ang lalaki at tinanguan din ako. Ngumiti na lang ako bilang pagbate. Mag-harvest din ba ako? Nasasabik ako eh. Ni minsan di ko pa nasubukan ng ganito. Ang buong akala ko sa factory si Tyron. Kaya pala marami siyang pambili. Hindi naman pala gulayan ang meron siya. Yes, please. Suotin mo na ang mga bota, hairnet and gloves. Hindi sila po pwedeng makontaminate ng bacteria. Inabot ni Tyron ang bota na mabilis kong sinuot. Maging ang hairnet at gloves na ibinigay niya. Katulad ko, ganun din ang ayos niya. Madali lang ba? Kinakabahan ako, baka mahirap. First time ko at masyado ako nasasabik. I will guide you. Nabigla pa ako sa pagsalikop ni Tyron ng mga palad namin. Ramdam ko ang dumaloy na elektrisidad mula doon. Kahit parehong may gloves, ramdam ko ang init ng palad niya. Napakurap ako matapos niyang higpitan ng hawak doon at tila ayaw bitawan. Hanggang sa makapasok kami sa loob ng mushroom barn house niya. May kalamigan sa loob. Maraming plastic na nakahilera, patong-patong sa lubid. Nakahanglang ngunit hindi naman magalaw. Nanlaki pa ang mga mata ko sa dami ng mga mushroom na nakasulpot sa mga plastic na yon. Puro puti pa. Sementado ang sahig at malinis. Nakakalula din ang namumuting paligid. These are white oyster mushroom, the common type of mushroom. How come? I mean, how did you come up into this kind of business? Ganito ba ang inaral mo sa Laguna? Nilingon ko siya. Nanatili lang siyang nakangisi bago inabot ang tray at inilagay iyon sa gilid. Halos sabulin ko ang palad niya matapos niyang bitawan ng palad ko. I don't know. My curiosity led me to this and I am glad I did. Kahit malayo't mahirap magtago ay tinuloy ko. You know, Daddy will be proud to know this. Bakit kasi hindi mo agad sinabi? Umiwas si Tyron ng tingin bago pumitas ng mushroom. I don't think so, Brad. Let's forget about that for the meantime. I'll teach you how to harvest. Get that tray. Tinuro ni Tyron ang puting tray sa malapit. Mabilis ko yung kinuha at nanginginig lumapit sa kanya. You only need to harvest those mushrooms that are old enough. I mean, yung mga malalaki. Iiwasan mo ang mga maliliit. Tumango ako at hinanap ng mga mata ko ang malalaki. Puro malalaki naman. Paano? Wala bang scissor? Bubunutin ko ba? Umungol siya na kinakunot ng noo ko. Just carefully twist the lower stem using your fingers. Make sure to get it whole. Wala dapat maiiwan dahil mabubulok lang yon. Ginawa ni Tyron ang sinabi niya. Mabilis niya pa yung nilagay sa tray. Madali lang pala. I can do this. Pinagpag ko pa ang kamay ko na may gloves bilang paghahanda. Umiling lamang siya at mumisi. Gaano ba karami to? Kuryoso ko dahil ang dami ng plastic bags at ang lawak pa ng lugar. May mga bakal pa sa itaas. Lawayan ng lubid. 7,000 bags. Kung hindi ka dadaldal, marami tayong makaharvest. How dare you? Sinamaan ko siya ng tingin. Pinagpatuloy ni Tyron lang ang pagkuha habang nakangisi. Di naman ako madaldal, nagtatanong lang. Magkahiwalay kami ng hilera. Tuloy-tuloy lang ako sa pag-harvest. Natigil lang matapos kong mapuno ang isang tray. May bigat na yon at di ko na mahila pabalik. Tyron, pabuhat naman. Sumilip siya mula sa kabilang linya. Tinaasan ako ng kilay bago tumungo ang tingin sa tray. Lumapit siya habang may bitbit pang panibagong tray. Nice! Mag-harvest ka ba? Ano? Ang dami niya na. Madami na yon? Nakakapagod din naman mag-ikot. Nakakangalay sa kamay ang pumitas. Don't stop. Para sa future family natin. Nalaki ang mata ko sa sinabi ni Tyron. Di inaasahan gano'n ang iniisip niya. Kuya, napahawak ako sa bakal matapos niyang sakupin ang mga labi ko. Mas hindi ko inaasahan yon. Kusa ako napapikit sa marahang paggalaw ng labi niya. Pinalalim at ginalugad ang kalooban ng bibig ko. Kapos pa ang hininga ko matapos niyang tumigil at humiwalay.
I told you, don't call me kuya. Tyron na lang, baby. Namumungay pa ang mga mata ko sa sinabi ni Tyron. Nangihina ang mga tuhod ko. Hawak niya ang bewang ko bilang suporta. Para ako napipi. Hilo pa ako sa ginawa niya. I'm addicted, baby. Mabigat niyang sambit. Napakapit ako sa kanya matapos niyang sakupin ulit ang mga labi ko. Para kung pinagpawisan at halos hindi makahinga noong naging mas malalim ang halik niya. Kulang na lang masabunot kong buhok niya. Tyron, mahinang daing ko matapos mapunta sa pangako ang halik niya. Buntik pa ako mapasigaw nung sinandal niya ako sa bakal. Dinikit nito ang katawan sa akin na tila ayaw akong paalisin. Ang kamay niya napunta sa bewang ko habang ang labi niya ay naglalakbay pababa sa leeg ko, patungo sa pagitan ng mga katawan ko. Tyron? Namamaos kong tawag sa pangalan niya. Di makayanan ang init na hatid ng bibig niya. Isang hila lang nito pababa sa v-neck shirt ko. Nagkaroon to agad ng access sa katawan ko. Napayakap ako sa likod niya nung dumain ang bibig nito at halos kagatin no ng mga ngipin ko. Mas lalo niya akong diniin sa bakal. Ngayon ko lang naramdaman ang sobrang init. Napatingala pa ako nang gumalaw ang kamay nito kasabay ng bibig nito. Sa lapad ng palad nito, sakop na sakop ang katawan ko. Walang naiiwan kahit pamadaing masahe ang gawin nito. Ang pawis ko ramdam ko na sa aking likod at leeg. Para ako magdedeliryo. Hindi ko inaasahan na kaya kong hayaan siyang gawin to sa akin, lalo na't sa farm niya na maraming tauhan. Pareho kaming mabigat ang paghinga. Stop me, please. Mabigat ni Tyron na bulong. Ang kamay kong nakakapit sa kanya ng hina. Paano ko siya pipigilan kung ako mismo'y gustong ituloy ang sinimulan niya? Tyron, I can't stop you. Sumusukong bulong ko. This is a public space. I cannot take you here. This is your first time. Maybe we should get a hotel? Problemadong sagot ni Tyron. Umiling siya at lumambitin sa leeg nito. Ayoko. Hayaan mo na lang akong yumakap sa'yo hanggang kumalma ako. Muli si Tyron na napamura ngunit hinawakan din ang bewang ko. Sabay kami sa malalim paghinga ngunit naging mabigat lalo ang sakin nang maramdaman ng pagsingit ng kamay niya sa suot kong pang ibaba. Napahawak ako sa braso niya at tumingala sa kanya. Tyron, tawag niya rito. Madilim ang titig nito habang ang kamay gumagalaw. Umawang ng malaki ang labi niya ngunit nagawa nitong dumukwang upang sakupin ang mga labi ko kasabay ng paggalaw ng kamay nito doon. I think I'm getting addicted to and I want something more. Marami ba at tipong babawaon ako sa kama ni Tyron gamit ang matipuno nitong katawan? Namumula pa ang mga pisngi ko kahit nasa labas na ako at nasa loob na ng sasakyan. Hindi ko makalimutan ang nangyari sa loob ng mushroom farm ni Tyron. Ramdam ko pang naiwang bakas ng malaking palad niya sa ibaba kaya't pilit kong pinagdidikit ang mga hita ko. Mabuti nga't walang pumasok na tauhan niya. Hindi pa kami nakapag-harvest. Nanghihina ng mga tuhod ko at tumatahip sa bilis ang puso ko. Lalo lang nag-init ang pising ko sa tuwing sumusulip siya. Tumatago sa salamin ang tingin niya. Tumutulong si Tyron sa mga tauhan niya sa pagbuhat ng mga tray. Ngunit kahit may kalayuan sa sasakyan, tinatanaw niya ako. I can't believe I am so weak. Isang halik lang bumibigay agad. Tama ata si Maymay. Nakaka-addict nga.